Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa puntong ito, naisalayan ang dambuhalang Gundam na robot na minamaniho ni Chin-Li, nakataas, nakatayo, at naglalakbay na parang isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan, nagdadala ng kapangyarihan at awtoridad na hindi matitinag. Dahil sa matinding sindak at takot, nagkagulo ang mga barbaro, nagpanik, at nagsitakbuhan na worry hinahabol ng kamatayan mismo, sobrang nakakatakot, sigaw ng isa, nanginginig ang tinig. Dagdag ng isa pa, halos mabaliw sa takot, takbo, walang hanggang langit, bumaba ang walang hanggang langit. Mariing sigaw ng isa pang barbaro, puno ng panginginig, yan ay isang demonyo. Demonyo yan, bakit niya pinoprotektahan ang dalawang paang tupa, bakit? Sa sandaling yun, makikita ang Gundam ni Chin-Li, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dambuhalang sibat, at sa tinig na parang kulog mula sa langit ay kanyang winika, tikman niyo ang aking sibat ng kamatayan. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang mabagsik na atake, diretso sa mga tumatakas na barbaro, tumama ito sa lupa, nagdulot ng pagsabog na yumanig sa paligid, at ang mga barbaro'y napalipad, humihiyaw sa matinding sakit na tila pinupunit ang kanilang kaluluwa. Samantala, buong tapang na sumugod ang isa sa mga barbaro, tanggan ang kanyang pana, at marihing sigaw, hindi ito walang hanggang langit, ilusyon lang ito ng mga dalawang paang tupa mula sa gitnang kapatagan. Nang marinig yun, bahagyang sinipat ni Chin-Li ng matalim na mga titig, mga matang tila humuhugot ng kaluluwa mula sa kailaliman ng dibdib. Nang masilayan ang titig na yun, agad napahinto ang barbaro, natigilan sa sindak, at nagpasya na lamang tumakbo, umaasang iligtas ang sariling buhay. Ngunit bago pa siya makalayo, walang awang pinakawalan ni Chin-Li ang kanyang nakamamatay na kasanayan, Buddha Palm, diretso sa barbaro na tumatakas sakay ng kabayo. Sa isang iglap, tumama ito ng buong lakas, nagdulot ng pagsabog na parang lindol, at bugso ng hangin na nagpalipad sa alikabok at dahas sa paligid, mula sa Buddha Palm strike ni Chin-Li. Samantala, sa kabilang panig, makikita ang iba pang mga barbaro na nag-uunahan, nagmamadaling makalayo, at sa kanilang mga mukha ay nakaukit ang matinding takot, pasiga ang isa, halos mawalan ng tinig, takbo, takbo. Nang makita ito, matalim na sinipat ni Chin-Li ang mga barbaro mula sa kanyang likuran, at sa tinig na puno ng paghamak ay winika, gusto niyo pa talagang tumakas. At sa walang pag-aalinlangan, agad niyang ginamit ang kanyang pilyong kasanayan, isang galaw na tila naghilata patalikod, tinatawag niyang, Mount Tai, that crushes the top. At boom, bumagsak ito sa lupa na parang isang bundok na gumuho mula sa langit, nagdulot ng napakalakas na pagsabog at bugso ng hangin na dumaluyong diretso sa mga barbaro sa ibaba, winawasak ang kanilang pag-asa at tinatabunan ng bigat ng kapangyarihan ni Chin-Li. Ngunit, bigla na lamang natigilan si Chin-Li, agad niyang binangon ang dambuhalang katawan ng Gundam at mariing winika, hindi ito maganda, mukhang malapit nang matapos ang 3 minuto. Pagdakay mabilis niyang inabot ang mga karito na kulungan, at sa isang iglap, winasak ang mga yun upang mapalaya ang mga bilanggo na matagal nang nakakulong sa dilim ng kawalan. Matapos ang kanyang ginawa, takot at pagtataka ang bumalot sa mga bilanggo, nakatingala sila mula sa ibaba, mga matay nagliliyab sa hindi maipaliwanag na paghanga. Sa huling sandali, ginamit ni Chin-Li ang dalawang kamay ng Gundam, at walang pag-aalinlangan niyang winasak ang natitirang kulungan, pinakawalan ang huling mga bilanggo na tila muling isinilang sa liwanag. Napaluhod ang mga priso sa lupa, bakas sa kanilang mukha ang halong kasiyahan at kagalakan, habang sabay-sabay silang nagpahayag ng pasasalamat sa katauhan ni Chin-Li sa loob ng Gundam, mariing sigaw ng isa, isang Diyos ang bumaba sa mundo, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa ng isa, puno ng luha at galit, salamat, Immortal Master. Mariing sambit ng isa pa, salamat sa pagliligtas sa amin, Immortal Master. Samantala, isang binatilyo ang malakas na sumigaw, sabay turo sa mga natitirang barbaro na nagmamadaling tumatakas, Immortal Brother, may ilan pang barbarong Tartar, hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas. Dagdag pa nito, puno ng babala, kung hindi, agad silang makakapagdala ng mas marami pang Tartar. Nang marinig ito, agad na tumango si Chin-Li sa katauhan ng Gundam, tanda ng kanyang pagsang-ayon, at mariing winika, sige, ako ang bahala.
Pagkatapos, mariing inusisa ni Chinli ang mga gamit ng Gundam, at sa tinig na puno ng alaala ay sinabi, "Naaalala ko, may pana si Lubo." Sa sandaling yun, mula sa kanyang kamay biglang sumiklab ang liwanag, unti-unting lumilitaw ang sandata na tila isinilang mula sa apoy ng langit. Di nagtagal, tuluyang nabuo sa kanyang kamay ang dambuhalang pana na tinatawag niyang Skybreaker Cloud Dreadbow. Agad niyang itinuwid ang pana, nakatutok sa direksyon ng mga tumatakas na barbaro, habang nagtipon-tipon ng pulang aura na parang nag-aalab na apoy ng kapahamakan. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang mapangwasak na atake, diretso sa mga barbaro, nagdulot ng matinding pressure at pagyanig ng lupa na tila gumuguho ang mismong mundo. Mula sa itaas, makikita ang pagtagos ng kanyang atake, winawasak ang mga kabundukan sa madaanan nito. Parang isang walang hanggang alo ng kapangyarihan, isang hampas na kahalintulad ng Kamihami Wave ni Goku, na nagbabadya ng katapusan sa lahat ng humaharang. Di nagtagal, matapos ang mapangwasak na ataking yon, nasalayan ang aftermath na tila sugat ng mundo, malalalim na bitak sa buhangin, at ang mga naglalakihang bato sa disyerto ay nahati sa dalawa, parang pinilas ng kapangyarihan mula sa langit. Nang makita ito, bahagyang napailing si Chinli, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, bakas sa kanyang mukha ang halong pagtataka at pag-aalangan. Habang mariing winika, "Grabe, ang lakas pala nito, parang nasobrahan ko ata ang puwersa sa ataking iyon." Ngunit bigla siyang natigilan, napatingala, nang mag-abiso ang system, ang 5 star card Star Soul General Lubo, na isang 3-minute trial card, ay natapos na ang oras. Welcome sa muling pagsubok sa susunod. Pagdakay unti-unting naglaho ang dambuhalang Gundam, at si Chinli ay bumalik sa kanyang orihinal na katawan, nakahinga ng malalim. Napasinghap siya, mariing nagsabi, "Phew, ang pakiramdam ng pag-activate ng Star Soul General ay sobrang lupit, yung pakiramdam na parang walang makakatalo sa akin sa buong mundo, sobrang nakakasatisfy." Ngunit bigla siyang natigilan, napalingon sa likod, nang masiglang tumatawag sa kanya sina Little Grass at ang Binatilyo, kapatid na Immortal, sabay takbo patungo sa kanya. Agad siyang niyakap ni Little Grass, puno ng kasiyahan, dahilan upang bahagyang matigilan si Chinli sa pagkagulat. Sa sandaling yon, masayang winika ni Little Grass, "Sobrang galing mo kuya, siguradong isa kang Diyos na bumaba mula sa langit, tama ba?" Samantala, ang Binatilyo'y nanatiling tahimik, nakangisi sa kasiyahan, ngunit hindi nagtagal, agad lumuhad sa buhangin si Zhao Monkey, iniyuko ang kanyang ulo, mariing nagsabi, "Immortal brother, maraming salamat sa pagliligtas sa amin, maraming salamat sa paghiganti para sa kapatid ko." Dagdag pa niya, puno ng panata, "Ang dakilang kabutihan ay hindi na kailangang pasalamatan, mula ngayon, itong buhay ko, ako si Zhao Monkey, ay sayo na." Samantala, ang iba pang mga pryzoy agad ding lumuhad sa buhangin, sabay-sabay na nagpahayag ng pasasalamat, "Maraming salamat, Immortal, sa biyaya ng pagliligtas sa aming buhay." Nang marinig ito, agad na ay nalalayan ni Chinli si Zhao Monkey, mariing sinabi sa lahat, "Hindi pa ito ang oras para sabihin ang mga bagay na yan, ang ingay ng labanan kanina ay sobrang lakas, malamang ay paparito ang mga tag-apang usisa mula sa kampo ng Tartar." Pagkatapos, mariing utos niya, "Magmadali kayo, tumakas muna tayo rito." Matapos yun, malalim siyang nag-isip, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, habang bulong sa sarili, "Maliban sa mga nauna ng tumakbo, may higit 40 tao pa rito." Dagdag pa niya, puno ng bigat, "Kung aasa lang ako sa tubig at pagkaing nakukuha mula sa system, hindi ito sapat para sa ganito karaming tao, maaari ko lang silang iligtas ng pili-pili depende sa kaya ko."